Huwag ka na lang umuwi dito for your own sake. Maawa ka kasi naaawa ako sa iyo. Hi guys! Hi mga auntie, mga uncle. Magandang araw sa inyong lahat. It's another day and it's another busy day na naman ang gagawin ko ngayon mga inday. Kasi simula nung nag-typhoon, mga 1 week na ngayon, yung mga tao dito sa Cebu na nabahaan is hindi pa rin nakabangon. So, nabahaan man ako mga inday, pero tuloy pa rin ng tulong na ibibigay ko sa mga tao sa abot ng aking makakaya. Kasi may mga tao din na nagpaabot ng tulong nila dito sa akin para gamitin sa mga taong nabahaan. So, this day mga inday, alam ko na marami sa inyo nagtatanong kung saan ba yun yung... Nag-upload kasi ako ng shorts video. So, hindi pa ako nakapagsabi sa inyo kung saan yun. Kung saan ako talagang first time kong na-experience na mabahaan, malusob sa baha hanggang dito yung tubig. Napakaputik. Tapos alam niyo naman po mga inday na may problema ako sa paa ko. So, ay nako, ito kasi yun mga day. Galing ako ng Thailand. So, yung pagpunta ko ng Thailand is for vacation and at saka for business din. Kasi yung travel agency na kumuha sa akin is binigyan niya ako ng incentives to promote the agency, at sobra naman talaga kahit na hindi niya ako sinabihan na i-promote, talagang mararecommend ko siya sa inyo kung magta-travel kayo abroad or saan man dito sa Pilipinas or saan na country. Kasi ang Mamala Travel talaga mga inday, sobrang sulit. As in, wala ka na talagang puproblemahin. Mapagkain, hotel accommodation, transportation, lahat wala na, sagot na talaga. Mag-enjoy ka na lang. So, ayun mga inday, galing ako sa Thailand. So, may kasama din akong vlogger doon. So, may mga issue na nahiwalay na daw kami ni Eric kasi may nagpunta ako ng ibang bansa na iba yung kasama ko. Ganun, but it doesn't matter. So, ito na. So, sobrang nag-ano ako sa Thailand mga inday, nag-enjoy talaga ako. I tried to eat their street food, their exotic food, yung caterpillar, yung daging, yung scorpion. I tried to eat there, but di na ko jud mo. So, hindi na ako gusto makatilaw pa ato mga inday kay at least ba, out of my curiosity, sinubukan ko talaga. So, ayun na. I was really having fun in Thailand. Tapos, nang umuwi ako dito sa Pilipinas mga inday, so isang gabi lang, pinatulog lang ako. Tapos, pagkaumagahan, binagyo kami. So, I stayed in my friend's house dito sa Cebu City, sa Talisay. So, akala ko, very confident lang talaga kami na hindi kami maaabutan ng baha. Parang ganun mga inday, parang easy lang. So, nag-ano lang kami, nag-observe lang kami sa paligid. So, yung nag-observe kami sa paligid, around 5 o'clock in the morning, may liwanag na. Kasi gabi kasi yung naglandfall yung bagyong Tino dito sa Cebu. So, around 5 o'clock, may liwanag na. Tapos lumabas ako kasi yung mga tao, takbo ng takbo. Sabi ko, lalabas ako para mag-video ako. Kasi alam nyo naman, di ba, sa previous na video na in-upload ko is more active ako sa Facebook. So, for ano lang sana ba, update, ganun. Hala, paglabas ko mga inday, sabi ko, ma'am, bakit kayo nagtatakbuhan? Sabi niya, ma'am, lumikas na kayo kasi yung tubig, sobrang laki na parating na dito ang tubig. Sabi ko, atian, yung may-ari ng bahay na tinitirahan ko, yung friends ko. Sabi ko, atian, yung tubig, papunta na daw dito yung tubig, atian, kailangan na nating lumikas. So, natulala kami mga inday. So, yung nadala ko, ito lang talaga yung nadala ko, saka ito, may iba pa akong gamit doon. Buti na lang talaga mga inday, yung gamit ko galing ng Thailand. Sinaka ko sa second floor. Kaya nako, pag hindi ko sinaka yung sa second floor, yung mga pasalubong ko galing sa Thailand, nako, goodbye na lang talaga. Yung mga sapatos ko, yung iba kong gamit. So, mga inday, chinay ko sa labas. Hala, yung tubig, pataas yung tubig. Tapos umumi agad ako. Tapos kinuha lang namin dito yung mga gamit namin. Paglabas namin mga inday, yung tubig, taga-tuhod na yung tubig. Ang bilis, lumaki yung tubig mga inday. Ang bilis tumaas yung tubig. Tapos, yung bahay ng tinitirhan ko doon mga inday, yung tubig is galing pa sa sementeryo. So, wala akong magawa. Iniisip ko yung paa ko, yung allergy ko mga inday, wala akong magawa. Hala, sige lang.
Tapos at the same time, may kasamahan kami sa church na need i-rescue kasi hindi sila nakalabas doon sa Palm River. So, wala kami magawa mga inday kasi wala namang connection dito. Pinuntahan siya namin, kaming dalawa ng friend ko. Pinuntahan namin sila kasi nga very worried na kami at yung sapa dito mga inday, yung river dito para talagang dagat sa laki. Grabe, tapos yung tubig is naglilo ba? Grabe talaga mga inday, hindi ko mapigilan yung emosyon ko na as a human being, may pananalig man tayo sa Panginoon, pero yung time na yun mga inday, hindi ko alam po ano yung nararamdaman ko, parang takot, kaba, hindi ko alam po ano yung emosyon ko, naiyak talaga ako mga inday nung napaisip ako na may mga kakilala ako, may makasamahan kami sa church na andoon, tapos ang lakay ng tubig, ang lakas ng tubig, so napaiyak talaga ako mga inday. Ayun, nilusob ko yung tubig, kaming dalawa ng kaibigan ko, taga dito na yung tubig mga inday. Paglusob namin doon sa Palm River, Talisay, hindi ko in-expect mga inday. Kitang-kita talaga sa dalawang mata ko. Matanda na matay. Ay, nako. Parang itong pangyayari na ito mga inday is very, very worst experience na hindi ko makakalimutan kasi in my own eyes nakita ko talaga siya mga inday na namatay kasi nalunot. Matanda na siya, senior citizen. Condolence to the family na matanda na kasi siya, wala siyang kasama. Yung family daw niya is nasa ibang bansa. Tapos, hindi siya nakasaka ng second floor. Kaya, North Road, Central kaya Nautical yung mapa Highway, ko mga inay, Tornado Road. nagmamapa kasi ako. Sobrang traffic dito. So, talagang binawian siya ng buhay ng dahil sa bagyo na yun mga inday. At hindi ko in-expect na mas marami pala talaga mga tao na namatay na dala ng bagyong Tino sa panahon na yun. So, alam nyo mga inday, yung trauma ko, late na lumabas yung trauma ko mga day. So, grabe, sasabi ko ba, nasus ko ako papipiliin, mas piliin ko talaga mamuyo sa kabundukan kaysa dito sa Cebu. Grabe, sobra. Tapos alam nyo mga inday, pagka kinabukasan, nagpunta agad ako sa hospital kasi nag-worry ako sa paa ko ba. Alam nyo naman, di ba, may ilang matagal na panahon, 1 year na, almost mag 2 years na yung problema ng paa ko, nagkati-kati niya, nagka-crack yung paa ko. So, pumunta agad ako sa doktor para magpareseta ng gamot kasi na ano ako ba, I was yung tubig, sobrang dumi mga inday. Imagine lahat ng dumi, ang dumi sa sasakyan, dumi sa tao, dumi sa hayop, lahat ng dumi, nasagip ng buong katawan ko mga inday. So, nagpa-doktor talaga ako para makainom ako ng gamot para iwas leptospirosis. So, until now, I'm taking mga inday. But then, since we are okay, yung bahay ng kaibigan ko nabahaan pero hindi nawala yung mga gamit kasi na-close lang yung door. So biglang tumaas lang yung tubig. Unlike sa the other part na parang wash out talaga. No, so since na nagbaha mga inday, kami dalawa ni Eric, we have ministries naman 'di ba na tumulong sa mga tao. So instead na doon ako sa Negros mamigay, dito ko na lang binuhos lahat. Nagpunta ako. Unang bigay ko Talisay. Pangatlong beses akong nagbigay ng pack lunch, tubig. Pagkatapos ng Talisay, pumunta naman ako sa Liloan. Tapos pumunta naman ako ng Danao, Compostela. So, maraming nagme-mention sa akin sa Facebook mga inday na bisitahin ko at tulungan ko. Pero hanggang sa abot lang aking makakaya lang talaga. Kasi usually ako lang nag-iisa na gumagawa ng ganito mga inday ba. So, mahirap man at saka kapoy, but makita ko yung mga tao na walang mga tahanan, mas lala yung pakiramdam nila mga inday. Kaya nagbibigay din sila ng inspiration sa akin na mag-continue na magtulong sa mga tao na nangangailangan. So until now, it's been already, I think 8 days na simula na yung bagyong Tino. So hindi pa rin nakabangon yung mga tao dito. So ayun mga inday, si Eric, worried si Eric sa akin kasi nakita niya yung video ko na umuubog ako sa baha. Wala man akong choice manggod mga inday, uy. So, buti na lang yung paa ko is naagapan ko kaagad. Hindi na grabe. So, hindi siya masyadong kumati mga inday. Kumati siya konti lang. So, sabi ko kay Eric ba, sabi ko dong, dito sa Pilipinas, halos every month man ay kalamidad, uy.
huwag ka na lang umuwi dito kasi pauwi na siya dito mga inday. May ticket na si Eric dito, pauwi ng Pilipinas. Ano yung ticket niya mga inday? December 5. Yung ticket ni Eric dito pabalik ng Pilipinas mga inday is December 5. So nag-alala ako kay Eric mga inday kasi nung andun si Eric pa sa Amerika, 3 months siya. Iba yung kiramdam niya mga inday. Marami siyang iniindang mga karamdaman. Yung asma niya, yung dami-dami niya talagang iniindang karamdaman mga inday ba. So, worried ako kasi pag umuwi siya dito, doon sa San Remo na titirahan namin mga inday, sus, buti na lang hindi ako doon nakatira during ng bagyo kasi kapag doon, siguro ako nakatira tapos nakaparking yung sasakyan ko sa basement, wala na kaming sasakyan doon mga inday kasi lahat ng mga sasakyan na dani ng baha, parang ginanon ba, tumaob, naguba, tapos hindi na magamit talaga mga inday. All things work to God's grace lang talaga yun ang nangyari sa amin ngayon. Sabi ko kay Eric na, huwag ka na lang umuwi doon, antayin mo na lang ako na makaabot ako dyan sa Amerika. Diyan na tayo sa Amerika magkita. Huwag ka na lang umuwi dito for your own sake. Maawa ka kasi naaawa ako sa iyo kasi nung dati ba mga inday no na umuwi si Eric dito sa Pilipinas. Grabe biya, palagi biya kami nagpa-doktor kay yung asma niya umatake, yung ubang niyang sakit, ganon. So, yun yung kinakatakutan ko mga dayba na mangyari ulit. Sabi niya, no, I want to go home. I want to go back to Negros. Kay, gusto man siya mga inday na mag-vlog kaming dalawa, na mag-challenge doon sa mga tao sa Mabinay ba, na mamimigay manggod kami ng bigas. Gusto siya na, marami siya mga plano mga inday na gawin niya dito. Na gawin namin dalawa. Sabi ko, maya na lang natin yan yung mga plano doon kasi sa Negros, kapag umuwi ka ng Negros, yung vulkan, palaging nagre-release ng ash, tapos asthmatic siya, worried ako. Kasi yung my friend ako doon from Germany, nagkasakit din whole week dahil sa vulkan. Dito naman sa Cebu, mabilis magbaha. Nako, sabi ko doon, huwag ka na lang. Sasabi mo niya na, how about yung processing ng fiancé visa natin? They need my documents. Sabi ko, ipa-FedEx mo na lang or padala mo na lang. Sabi niya, I really want to go. Kasi may ticket na siya papunta dito, mga inday. May ticket na rin kaming dalawa, pabalik ng Amerika. So kami ng dalawa magsabay by March in God's grace. Punta na kaming Amerika, sabay na kami. So sabi ko sa kanya, I'm so worried talaga dong. Sabi niya, let's see na lang. Uy, let's see, next month, December na. So, nagprepare na din talaga si Eric mga inday. Marami siya mga gamot. Tapos ngayon, dahil sa sobrang mga gamot na dinadala niya mga inday, traffic kaayo. Uy! Dahil sa sobrang daming gamot na iniinom niya mga inday dahil sa mga karamdaman niya. So, medyo mataas yung liver niya mga inday. So, nagpatest siya. Yung SGOT niya is talagang mataas mga inday. So, I already tried that before, pero sabi ko, mag-ano ka na lang dong, uy, mag-inom ka ng tubig, tapos, huwag ka nang masyadong umiinom ng mga synthetic kasi yan yung nagkakasira ng liver tsaka kidney natin eh. Sabi niya, oo, wala naman daw siyang ibang nararamdaman. Yung asma niya na wala na, hindi na nga daw siya gumagamit ng inhaler. Sabi ko, kasi fat yung tao na ito mga inday ba? Pilit na nilalabanan yung sakit niya nararamdaman niya. Pag may na siya, pag nag-tight na yung dito niya, ayaw niya mag-take ng inhaler kay basin daw o maanad na siya. Get used to it na siya mga inday ba nang every time na mag-tighten daw yung throat niya. Tapos gagamit siya agad ng inhaler, baka susunod magdepende na yung lawas niya sa inhaler. Sabi ko, the more we get older, the more talaga na may humihina yung system natin. So, tumatanda na rin ako. So, pag may nararamdaman ka na kakaiba, don't wait it too long. Don't fight for it. Take it right away. Take an action right away. Siya mga inday, kay hala, exercise. Kahit na masama yung pakiramdam, mag-exercise. Ako. O, sige. Tapos, hindi mo siya masyadong makatulog. Ganyan talaga mga inday, no? Kapag matanda na. Mahirap na makatulog ng matanda. Pero bilib talaga ka pa, Eric, mga inday, oy. Wala talaga akong problema. Ganito talaga sa mga pinanggagawa ko ngayon, mga inday, na kahit na malayo, pinupuntahan ko talaga, mga inday. May dala akong mga damit, pack food, tubig, kung ano man yung mabigay ko, mga inday. Kami talaga ni Eric, mga inday, nakakasundo kami sa ganyang bagay. So,
Ayun ako, hindi ko alam. So, ipipray ko na lang mga inday ba na magpatuloy pa itong ginagawa kong ito. Kaming dalawa ni Eric, magpatuloy pa. Marami pa kaming tao na matulungan. So, sa Facebook, namimigay din ako ng konting tulong sa Facebook. Pero usually talaga, namimigay ako ng bigas. So, 5 kilong bigas yung binibigay ko. Tapos sa iba naman, yung mga followers ko, na mga solid supporters ko sa Facebook, mga inday, na hindi ko mabigyan ng bigas, binibigyan ko sila ng GCash. So, nagsisend ako ng konti. So, marami nang nagsasabi, binabash ako na, hindi daw ako namamansin. Alam niyo mga inday, araw-araw, sobrang dami nang hingi ng tulong sa akin na mag-send ng ganyan, ganito, ganyan. Hindi ko mabasa. Uy, hindi man ako dato mga inday. Alam niyo na ha, matagal na nakasubaybay sa akin sa YouTube. Hindi ako dato. Pag sa akin lang, pag may blessings ako na dumadating, sinishare ko. Kasi I think, I found my niche mga inday ba, na masaya ako, na hindi ako nape-pressure. Kasi sa YouTube before, na-pressure ako sa YouTube, na-pressure ako sa mga negative comments, kasi nga, sinishare namin yung private life namin ni Eric. Na-pressure ako. Pero ngayon mga inday, sa ginagawa ko sa Facebook, maganda yung pakiramdam ko na makatulong sa mga tao. Mga inday, kanina lang ako kuan dito ba, nagsasalita. Ako lang mag-isa. Yung kasama ko dito mga inday is yung tsinelas na isang sako, malaking sako, tsinelas, toothbrush, pante, sabon, pamigay ko doon sa Talisay, tsaka yung sinako na mga damit galing sang Leyte. Galing ng Leyte yan mga inday, dinonate. So, gusto ko munang tapusin itong ginawa ko dito mga inday kasi honestly, I feel tired sa ginagawa kong ito. So, I think I need to go back to Negros para magpahinga mga inday. So, hindi na talaga kagaya ng after ng bagyo na sobrang nakakawa yung mga tao. So, parang naubusan ako ng laway mga inday. Diyan na muna kayo. Thank you so much mga inday. I-update ko kayo kung ano man yung maging update ng aming interview at saka medical exam tsaka yung aming fiancé visa. So, ilang buwan na lang mga inday, papunta na tayo ng Amerika in God's grace. Thank you so much for your support, love, and sa inyong mga opinion, yung mga suggestion, at sa pag-advise. Thank you so much guys, and God bless po sa inyo.